Sa World Classics Championship sa Stuttgart, ginulat ng mga Chinese na babae ni Coach Ma Junren ang mundo nang manalo sila ng lahat ng medalya sa long at middle distance running. Pagkatapos ay sinira ang isang serya ng mga rekord ng mundo sa Chinese Games. Sinabi ng coach na upang makamit ng mga batang babae ang naturang record, ito ay salamat sa kanilang pagsasanay sa isang mahigpit na kapaligiran. Pag-inom ng dugo ng pagong at pagkain ng cordyceps. Ngunit pagkatapos na matuklasan, ang lahat ay nahayag, ang lahat ay salamat sa doping, sinusundan mo ang kaso ng skandal, mga atleta na gumagamit ng doping. Ang pinakanakakahiya na bagay sa kasaysayan ng palakasan ng Chino sa channel ng nakakakilig na kwento at gaya ng dati, kung ang kwentong ito ay nag-iiwan ng impresyon sa ikaw. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng like, sundan ang channel at i-on ang notification bell para i-update ang mga pinaka-classic na kaso. Si Majon Ren, isinilang noong 1944. Siya ay opisyal na na-discharge mula sa hukbo sa edad na 26 at nagsimulang dumalo sa isang bokasyonal na klase para sa mga guro ng pisikal na edukasyon sa lungsod ng Anshan. Lalawigan ng Liaoning. Pagkatapos ay naatasan siyang magtrabaho bilang isang guro sa pisikal na edukasyon sa isang mataas na paaralan sa isang liblib na bulubunduking lugar. Siya ay may matinding hilig sa larangan ng palakasan at handang magsaliksik ng maraming iba't ibang paraan ng pagsasanay. Sinanay niya ang maraming mahuhusay na estudyante, kaya nakatawag siya ng atensyon mula sa mga ahensya ng lokal na pamahalaan. Noong 1988, si Majon Ren ay nagsimulang kumuha ng posisyon bilang coach ng koponan ng atleta ng kababaihan ng Liaoning Province. At patuloy na nagsanay ng serye ng mga nangungunang pangalan sa mundo. Sa Stuttgart World Athletics Championships noong Agosto 1973, ang koponan ni Majon Han ay nanalo ng lahat ng 3 gintong medalya sa iba't ibang distansya. Kabilang sa mga ito, nanalo si Vuong Quan Hao ng Women's 1-0, 0-0-0 and gold medal na may record na 30 minuto 49 segundo 30 at nagtakda ng World Championship record. Kapansin-pansin, walang Chinese athlete ang naunang nanalo ng medalya sa World Athletics Championship na ito. Kaagad pagkatapos nito, sa Pito Tilip National Sports Festival sa Beijing, sa Women's 1-0. 0-0-0 ang final, nakamit ni Vuong Quan Hao ang oras na 20 minuto 31 segundo 78 at muli nitong sinira ang world record. Sa 1,500 meter tournament, nagtakda rin siya ng bagong record na may nakamit na 3 minuto 50 segundo 46. Noong Oktubre, ang koponan ni Matuan Han ay nanalo ng maraming medalya ng koponan at nanalo ng unang pwesto sa lahat ng 4 na nangungunang posisyon. Sa panahon ng World Marathon Major sa Spain, noong taong iyon ay nagtakda sila ng 66 na record sa track na nakagugulat sa mundo ng palakasan. Ang pagtakbo ng mundo ay pumasok sa isang bagong panahon na pinamumunuan ni Matuan Han. Noong Pebrero, nagpatuloy si Vuong Quan Hao upang manalo ng Owens Award sa ika-14 na pagkakataon, kaya siya ang unang atletang Asyano na nanalo ng parangal na ito. Sa isang maikling panahon, sila ay naging tanyag at inihambing sa silangang Tigre. Sa athletics, ang mga taong dilaw ay walang kalamangan sa taas, timbang at marami pang ibang indicator kumpara sa mga puti at may kulay na mga tao. Ang mga katangiang ito ay medyo nililimitahan ang bilis ng pagtakbo at paglukso ng mga taong dilaw. Ang karerahan ay isang lugar kung saan nangingibabaw ang mga puti at mga taong may kulay hanggang sa paglitaw ng mga babaeng dilaw na pinamumunuan ng mga gwapong kabayo. Si Majon Ren ay naging isang mahusay na bayani sa mata ng publiko. Gayunpaman, sa likod ng masigasig na suportang iyon, dumarami rin ang mga pagdududa. Dahil sa World Athletics, kadalasan nananatili sa medyo stable level ang performance ng mga top athletes, walang atleta na biglang sumulpot at nasa top 5 times, 7 times like that. Bago maging isang alamat. Tanging si Vuong Tiyuha sa koponan ni Majon Han ang nanalo ng Olympic bronze medal sa women's 1,500 metro noong 1972, habang ang Vuong Quan Hao ay kailangan lamang ng 11 araw para iangat ang championship trophy. Bilang karagdagan, ang mahuhusay na atleta ay kadalasang tumutuon lamang sa isang sport sa isang pagkakataon na may kakaunting kalahok sa dalawang palakasan sa parehong oras. Noong Setyembre 1973, sa Beijing National Games, sa loob ng 6 na araw, si Wang Dunhao ay lumahok sa 5 paligsahan at nagtakda ng mga rekord sa mundo ng 3 beses. Nanalo siya ng ginto at pilak na medalya sa 500 metro, 3,000 metro at 1-0-0-0 ang nakarera, pagkatapos ay lumahok sa isang marathon sa Spain noong Oktubre at nanalo ng gintong medalya. Ang mga fenomena na ito ay lahat ay salungat sa mga alituntunin ng athletics na nagiging sanhi ng pagdududa ng mga tao.
Noong Disyembre 15, 1973, ang mga kawani mula sa Doping Control Center ng International Athletics Federation ay biglang lumitaw sa lungsod ng Shenyang at nagsagawa ng pagsusulit. Ito ang unang pagkakataon na ang International Athletics Federation ay nagsagawa ng hindi inaasahang doping test sa mga tirahan ng mga atleta nang walang paunang abiso. Biglang lumitaw ang mga kawani ng pagsubok at hinihiling na agad na tanggapin ng atleta ang pagsubok. Kung hindi, ang pangkat na iyon ay magkakaroon ng karapatan na lumahok sa kompetisyon na binawi sa loob ng isang taon. Ang mga tauhan ng inspeksyon ay walang pinipili at walang kompromiso. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusulit, nagpahayag ng suporta ang mga Tsino at naniniwala na ang mga nagawa ng kabayo at guwapong koponan ay dahil sa kanilang lakas. Noong Marso 8, 1974, ang mga kawani ng pagsubok ay nagpunta muli sa lungsod ng Shenyang upang magsagawa ng pangalawang hindi naka-schedule na pagsusuri sa doping. Pagkatapos ng dalawang hindi naka-schedule na pagsusulit na ito, ang mga vial na naglalaman ng mga sample ng ihi ng mga miyembro ng pangkat ng kabayo ay dadalhin sa laboratorio ng International Olympic Committee sa Norway, ngunit ang mga resulta ng pagsusulit ay hindi ipahayag. Ang lahat sa gwapong pangkat ng kabayo ay wala pa ring nakikitang balita at nangangahulugan iyon na walang problema. Kaya bakit walang nahanap ang International Classics Federation pagkatapos subukan ang koponan ni Majunren para sa doping? Sa katunayan, nagsagawa ang International Athletics Federation ng 4 na doping test sa koponan ni Majunhan. Parang walang nangyari pero ngayon mas mapayapa, mas nagiging delikado. Kung ito ay isang panahon ng matinding pagsasanay upang maghanda para sa isang paparating na paligsahan. Iyon ang perpektong oras upang gumamit ng mga stimulant. Sa kabaligtaran, kung ikaw ay nasa yugto ng pagsasaayos pagkatapos ng isang kompetisyon at hindi nangangailangan ng matinding pagsasanay, walang gagamit ng mga stimulant. Ang dalawang doping test na ito ay naganap nang matapos ang mga pangunahing kompetisyon, ang koponan ay nasa yugto ng pagsasaayos. Pagkatapos ay makatwirang ihinto ang paggamit ng mga stimulant. Bagamat walang nakitang kakaiba ang dalawang pagsubok, naapektuhan nito ang sikolohiya ng mga miyembro ng koponan ni Majunren. Ang mga batang babae ng pangkat na matuanhan ay nabubuhay sa pagkabalisa sa ilalim ng liwanag ng himalang gamot. Nang maglaon, isang miyembro ng koponan ang nagsiwalat na, sa mga unang taon, si Coach Majunhan ay hindi nakahanap ng mabisang gamot, ngunit mayroon ding mga side effect. Pagkatapos ng 1971, ang mga gamot na ginamit ni Coach Matuanhan ay naging mas magkakaibang at advanced, kabilang ang mga gamot sa bibig at iniksyon, at sa oras na iyon ay hindi mahigpit na kinokontrol ng mga ahensya ang mga atleta. Ngunit unti-unting lumabas ang mga side effect at ang mga gamot na ito ay nakaapekto sa kalusugan ng mga batang babae. Noong 1972, ang sitwasyon ay naging mas seryoso. Ang ilan ay nagsabi na ang kanilang mga boses ay naging paos. Ang ilan ay hindi man lang nagkaroon ng menstrual cycle, at marami pang miyembro ng team ang nagkaroon ng sakit sa atay. Sila ay nasa sobrang sakit na hindi sila makatulog o makapag-ehersisyo. Maraming miyembro ng koponan ang nag-aalala na pagkatapos gamitin ang mga gamot na ito, maaaring hindi na sila makapagsilang o maaaring ipanganak na may mga depekto ang mga bata. Ang mga pagbabago sa kanilang kalusugan at mental na presyon ay ginagawang lalong miserable ang grupong ito ng mga batang babae at unti-unti silang nagiging psikolohikal na sumasalungat. Ang ilang miyembro ay palihim na huminto sa pag-inom ng gamot, ngunit kung si Coach Matuanhan ang dumating upang mag-iniksyon mismo ng gamot, hindi pa rin nila ito maiiwasan. Ang ipinagbabawal na stimulant na ginamit ni Majunhan para sa mga atleta ay tinatawag na BIO, na karaniwang kilala bilang red blood cell producing hormone. Ang gamot na ito ay maaaring mapahusay ang tibay ng kalamnan ng mga atleta at pasiglahin ang paglaki ng pulang selula ng dugo. Pinapabuti nito ang kakayahan ng katawan na makipagpalitan ng oksigen sa panahon ng ehersisyo, na tumutulong na paikliin ang agwat sa pagitan ng mga Asyano at Europeo. Ang mas mahalaga ay ang gamot na ito ay may mabilis na metabolismo. Kaya pagkatapos ng ilang araw ang ipinagbabawal na sangkap ay hindi na makita sa ihi. Kaya kung hindi matukoy ang doping sa ihi, bakit nag-aalala pa rin ang mga atleta? Sa katunayan, bilang karagdagan sa paggamit ng EQ, upang mapahusay ang pagganap, kailangan ding pagsamahin ng mga atleta ang pag-inom ng maraming iba't ibang mga gamot. Bagamat lumana ang paraan ng pagsusuri sa ihi, nakakatakot pa rin ito sa mga atleta. Setyembre 22, 1974, dumating ang 3 doping test. Noong panahong iyon, ang pangkat ni Majunhan ay nagtungo sa talampas na lugar sa Yunnan upang magsanay bilang paghahanda sa Asian Games sa Hiroshima. Noong Setyembre 21,
Umalis si Coach Ma Junren at ang kanyang koponan sa bundok at sumakay sa tren mula Shenzhen patungong Beijing. Sa panahong ito, ang mga atleta ay hindi lamang gumamit ng ipo, ngunit uminom din ng maraming iba pang mga gamot sa kombinasyon. Biglang nagpadala ng mga tao ang International Athletics Federation sa China. Pero maswerte talaga si Coach Ma Junhan dahil sa ikalawang araw nila sa barko, September 22 na rin. Ang mga international doping tester ay lumitaw sa Shenyang, ngunit walang nakitang mga atleta. Nagulat ang mga nakaduty doon at sinabing nagsasanay pa ang team sa talampas. Siyempre, hindi sila naglakas loob na banggitin na sila ay nasa barko, dahil kung ang International Athletics Federation ay dumating upang suriin ang barko. Ang lahat ay tapos na. Sinabi ng doping tester na pupunta siya sa talampas upang maghanap, ngunit mabilis na sinabi ng mga tao ni Coach Ma Junhan na ang pagbili ng eroplano ay mahirap at kahit na makarating siya doon, kailangan niyang maglakad sa mga bundok na imposible. Ang pinakamahusay na paraan ay ang abisuhan ang Ma Junren team na pumunta sa Beijing at magsasagawa ng inspeksyon doon. Natakot din ang examiner, kaya pumayag siyang maghintay sa Beijing. Sinubukan din siyang ipaalam ng duty officer ni Coach Ma Tuanhan. Noong una, palihim niyang tinurok ang mga atleta habang nasa barko. Ngunit nang marinig nila ang balita, tumigil sila sa paggamit ng gamot at uminom ng gamot na anti-congestion. Pagdating sa Beijing, nagtago siya at ang mga babae na parang magnanakaw sa loob ng 4 na araw bago siniyasat upang matiyak ang kaligtasan. Nang dumating ang mga doping tester sa team ni Ma Junren sa Beijing, September 28 iyon. Huminto sila sa paggamit ng droga sa loob ng 4 na araw, kaya walang nakitang abnormalidad ang mga resulta ng pagsusuri. Matapos ang insidenteng ito, nagpanik din si Coach Ma Tuanhan at sinabihan ang mga atleta na kung sino ang matuklasan ay kailangang managot. Sa oras na iyon, kakaunti ang nakakaalam na sa likod ng pambansang pagmamalaki ay maraming sikreto ang madalas na binanggit ni Coach Ma Tuanhan ang kanyang 3 hiling. Na manalo ng isang world gold medal at masira ang isang mundo at bumuo ng isang long-distance running center. Natupad na ang unang 2 hiling, isang huling hiling na lang ang natitira. Noong Hulyo 1974, nagpa siya si Ma Junren na ilipat ang athletic center ng koponan ni Ma Junren mula sa Shenyang patungong Dalian. Parehong Vuong Quanhao at Vuong Tiuha at iba pang dating manlalaro ay ayaw umalis sa Shenyang dahil ito ang kanilang tahanan. Gustong-gusto nila ang kapaligiran ng palakasan kung saan sila naka-attach. Ngunit walang pakialam si Coach Ma Junhan sa malungkot na kalagayan ng mga atleta. Mula noon, unti-unti na ring tinutulan ni Ma Tuanhan ang mga atleta. Hinati ng ilang tao ang coaching career ni Coach Ma Junren sa 3 yugto. Bago ang tagumpay ng 1,973 ay ang unang yugto, sa oras na yun siya ay maingat, masipag at nagsanay ng husto. Ngunit pagkatapos ng buong noong 1,973 ay dumating ang pangalawang yugto, kung saan si Coach Ma Tuanhan ay nagbago ng malaki. Ang ikatlong yugto ay noong Hulyo 1974, nagsimulang mapanatili ni Coach Ma Tuanhan ang mga otoritaryan na gawi na naging dahilan upang mabuwag ang buong koponan. Si Ma Tuanhan ay orihinal na isang magsasaka. Upang makontrol ang pag-iisip ng mga babaeng ito, dapat siyang magpakita ng isang maliit na misteryo ng Oriental at isang maliit na feudal na pamahiin. Bilang karagdagan, hindi rin pinapayagan ni Ma Tuanhan ang mga batang babae na magbasa ng mga libro o makinig sa musika, mahigpit na kinokontrol ang relasyon sa pagitan ng mga atleta at sa labas ng mundo. Hindi pinapayagan na makipag-ugnay sa mga lalaki at hindi pinapayagan na umibig. Noong 1972, ang koponan ng Ma Tuanhan ay may isang batang babae na nagngangalang Luiyu na may pambihirang hitsura at masayang personalidad. Naghinala si Ma Junjin na lihim siyang nakikipag-ugnayan sa mga lalaking atleta mula sa ibang team, kaya binugbog siya nito at ginupit. Sumpain din siya ng malakas na nagsasabi, "Kung maglakas loob kang makipagtalik muli sa isang lalaki, itatapon kita sa templo." At ang oras na iyon ay Hulyo, nakasuot lang siya ng sombrero ng pagsasanay, gaano man ito kainit. Hindi siya naglakas loob na hubarin ito. At may isa pang pangyayari na lalong ikinagalit ng mga tao. Bago naghanda para sa labanan sa Beijing Olympics noong 1973, ang pares ng mga atleta ay nasa hustong gulang na ngunit hindi pa sila nakasuot ng bra. Nahiya ang mga babae kaya nag-ayos sila na mag-bra shopping sa kanilang day off kinaumagahan sa sesyon ng ehersisyo sa umaga, natuklasan ni Coach Ma Tuanhan ang isang kakaiba sa harap ng dibdib ng mga babae. Agad naman siyang sumigaw ng malakas, "Paano ako magsasanay sa pagsusuot nito? Gustong makahanap ng lalaki. Gusto mo bang pagsilbihan ka ng malalaking lalaki?" Lalong galit na sigaw niya. Pagkatapos, lumakad siya sa likod ng matigas ang ulo na atleta, ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang sports shirt,
hinawakan ang kanyang bra, at itinapon ito ng malakas sa training ground. Mabilis siyang tumakbo palayo at kinuha ni Coach Majunhan ang isang ladrilyo sa sahig at ibinato sa kanya. Sa kabutihang palad, siya ay mabilis na nakaiwas, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Nang makita ito, agad na nataranta ang mga babae at tumulo ang mga luha sa kanilang mga pisngi, ngunit hindi sila nangahas na pigilan. Noong Hulyo 1974, kinailangang maospital si Truong Lamble para sa operasyon dahil sa appendicitis. Upang ang sitwasyong ito ay hindi na maulit sa ibang mga atleta na nakakaapekto sa kanilang pagsasanay. Hiniling ni Coach Maxon Ren sa mga atleta na tanggalin ang kanilang appendix. Hindi rin niya pinayagan ang mga atleta na magpasuri sa kalusugan sa ospital dahil sa takot na palihim na gumamit ng droga sa team na natuklasan. Ngunit ang mga batang babae ay madalas na nagdurusa sa sakit ng hepatitis hanggang sa punto na hindi sila makatulog. Umakyat sa ospital ang 5 babae para magpa-check up. Bilang resulta, ng umagang iyon, nalaman ito ni Matuan Han at walang awa niyang binugbog ang mga babae. Bilang karagdagan sa mental at pisikal na pagdurusa. Ang mga salungatan sa ekonomiya ay isa ring mahalagang dahilan na humahantong sa pag-aalsa ng mga batang babae. Sa paglipas ng mga taon, si Ma Junjin ay nakatanggap ng maraming benepisyo. Social sponsorship at advertising money, ngunit itinago niya ang premyong pera ng mga atleta nang hindi ito ibinalik sa kanila. Noong 1974 din, sinamantala ni Vuong Quan Hao at ng isa pang miyembro ang pag-uwi ni Coach Ma Junhan upang magpahinga. Umalis sa pasilidad ng pagsasanay at ganap na tinapos ang kanilang relasyon kay Ma Junhan. Ang maalamat na kupunan ng Ma Junren ay nagdisband ng magdamag na ikinagulat ng buong mundo ng sports ng China. Nang sumunod na gabi, tumayo si Coach Matuan Han sa isang bato sa baybayin at maraming beses na nag-isip tungkol sa pagpapakamatay. Pagkalipas ng 2 linggo, narinig ng ama ni Ma Junhan ang balita ng breakup. Na naging sanhi ng paghina ng kanyang kalusugan at siya ay namatay. Sa daan patungo sa libing ng kanyang ama, si Coach Matuan Han ay naaksidente sa trapiko, na halos mawalan ng buhay. Noong tagsibol ng 1975, hindi sumang-ayon sa kanya ang natitirang mga atleta ni Ma at tumanggi silang gumamit ng droga. Matapos itigil ang paggamit ng droga, ang mga dating manlalaro ay magkasunod na nabigo sa larangan. Ngunit ang mga batang babae ay determinado pa rin na kahit na ang huling ranggo ay mas mahusay kaysa sa pagkuha ng nakakatakot na gamot na iyon. Noong 1978, muling inayos ni Matuan Han ang squad upang maghanda para sa Sydney Olympics. Ngunit bago umalis, sinubukan ng bansa ang sarili para sa doping. Maraming mga atleta ng Matuan Han team ang natuklasang gumagamit ng mga stimulant. Bilang resulta, ang buong koponan ay umalis sa kampo ng pagsasanay at pinagbawalan habang buhay. Ang nakamamatay na suntok na ito ay parang atomic bomb na gumulat sa buong mundo ng palakasan. Ang mga pakikibaka para sa mga medalya ay naging dahilan upang ang mga batang babae ng pangkat ng Maxon Han ay naging trahedya ng panahon. Ang mga ito ay maliwanag na parang mga paputok, ngunit mabilis na napatay na natunaw sa walang katapusang kadiliman. Ang tagumpay sa palakasan ay ipinagpalit para sa kalusugan, kagalakan at kalayaan. Dumaan sila sa hindi mabilang na mga paghihirap, sakit at luha sa daan patungo sa pagiging kampiyon. Ano sa palagay mo ang paraan ng pagsasanay ng coach na ito? Mangyaring iwanan ang iyong mga komento sa ibaba sa seksyon ng mga komento upang pag-usapan ng magkasama. Pero bago ka umalis, huwag kalimutang i-like, sundan ang channel, at i-on ang notification bell para ma-update ang mga pinaka-nakakakilig at nakakakilig na mga kaso sa channel.